Unfortunately, ayaw ng pag-usapan yung suspension ng VAT mismo. No? Sa totoo lang, sa tingin natin, ito yung may mas malaki at mas mararamdaman na impact ng mga consumer. No? Dahil 12% kaagad ang maibabawas at mararamdaman to every time may pagtaas. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi sapat ang mga hakbang na kasalukuyang ginagawa ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mamamayan. Ang obserbasyon natin ay may laid back at inadequate, tapos at masyadong pabanjing-banjing, ika nga, yung tugon so far sa walang kapantay na krisis sa pandaigdigang ekonomiya. Kamakailang iginiit din ng Makabayan Bloc na dapat agad alisin ang excise tax sa petrolyo upang makabawas sa presyo ng gasolina at diesel. Gayunman kanilang inihayag na mas malaki umano ang magiging epekto kung sususpindihin din ang value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Yung worst case scenario projection ng NEDA ay hanggang September lamang. No? Pero maraming nagsasabi na hindi magiging madali ang pag-resolve sa krisis na ito. At kahit pa halimbawa matapos na ang gera ngayon, which is not likely, it will take a long time. Paliwanag pa ni Tino, habang tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, tumataas din ang koleksyon ng VAT ng pamahalaan. Kung aalisin ang VAT sa langis, aniya, mas mararamdaman ng mga consumer ang ginhawa sa presyo ng fuel. Bahagi niya, nagbunsod din ito ng pagtaas ng presyo ng fertilizer sa pandaigdigang merkado na direktang nakakaapekto sa sektor ng agrikultura. Sa global market, may epekto ito, of course, sa food production eventually, kahit sa mga magsasaka natin. Iminungkahi na rin ng kanilang grupo ang pagpataw ng mas mataas na buwis sa mga bilyonaryo upang makatulong sa pondo ng pamahalaan. Samantala, nananawagan naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng mas matibay na koordinasyon ng gobyerno at pribadong sektor sa gitna ng krisis sa langis. Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na humihikayat sa ehekutibo na bumuo ng National Contingency Framework para sa mga krisis na maaaring makaapekto sa ekonomiya. Layunin ng nasabing panukala na mapaghandaan ng bansa ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East sa supply ng langis at pandaigdigang ekonomiya. Samantala, naghanda rin ang pamahalaan ng mga programang tulong kabilang ang cash aid para sa mga transport drivers na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang tinignan natin, sino ang pinaka-easy to reach at sino ang pinaka-easy na ma-develop o ma-generate yung listahan. Kaya sa ngayon po, tama po si Sas Raymond, meron po tayo nakakasa na payout po natin para sa mga tricycle drivers. Lilamin po natin yun Sa Tuesday. Sa tricycle drivers sa Tuesday. But hindi po ibig sabihin nito sila lang. Kailangan po kasi nating aralin muna yung mechanism. Metro Manila muna, at Metro pilot. Manila ang strategiya. Patuloy namang pinag-aaralan ng pamahalaan ang epekto nito sa mga umaasa sa sektor ng transportasyon. Kanila ring nilinaw na tututukan din nila ang mga hakbang kung paano matutugunan ang pangangailangan ng iba pang sektor na apektado sa buong bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.